maganda, meron ding hindi. Pero alam natin na sa lahat ng bagay na yon, kasama natin ang Panginoon. Amen? Nakita natin yung kabutihan niya. Sabi po sa Lamentations, chapter 3, 21. Sabi po niya dito, "This I recall to my mind, therefore I have hope. Through the Lord's mercies, we are not consumed, because His compassions fail not." 23, sabi niya po dito, kinakanta po natin to, "They are new every morning, great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul, therefore I hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him." Amen? So, bawat araw po, lagi pong may binibigay ang Diyos na bagong pag-ibig, bagong awa. Amen? Na talaga pong mararanasan natin na bawat araw, wow, may bago. Lord, thank you, may bago ulit na kabutihan mo para sa akin. Kahit kung minsan, hindi po tayo deserving. Amen? Kasi nagkakasala po tayo. Sa totoo lang po, wala namang pong righteous talaga dito. Kung hindi lang po din sa biyaya ng Panginoon. Amen? At alam niyo po, di po ba ang ating buong topic, tapos na, alam ko po yung series ni Pastor, restored, restoration. Restoration meaning ano po? New beginning. Amen? New love, new mercy, and grace from God. Amen? At lagi po natin yan natatamasa at patuloy na inaasam at pinapanalangin, Lord, huwag mong ilayo yung grace mo sa atin, sa atin. Amen? Ngayon po, December na to, inaalala natin yung kabutihan ng Lord dahil pinadala niya yung kanyang bugtong na anak. Amen? At ngayon po oras na to, wala tayong gagawin kundi magpasalamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Meron pa po tayong rason para patuloy na paglingkuran ang Panginoon. Amen? At tayo na po tumayo at tayo na po ay magsisimula sa ating pag-aawitan. Praise. Ayan, amen. Good morning po sa ating lahat. God is good. Ayan. All the time. Ayan, sa ating pag-aawitan po, ibigay po natin ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa ating Panginoon.
na sa amin ay nagmamahal. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tayo pong lahat ay umupo tayo po manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, kami pong mga anak mo narito, Panginoon, nagpupuri, sumasamba sa iyo. Lord, ikaw po ang aming pararangalan, ikaw po ang aming dadakilain, ikaw po ang aming itataas sa aming kalangitan. Lord, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Isugo mo po yung banal mong Espiritu, Panginoon, upang kilusan po ang bawat isa, Panginoon. Maranasan po namin ang iyong presensya, Panginoon. Maranasan po namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, meron ka man po nakikita karumihan sa bawat isa namin. Dalangin po namin na patawarin mo kami. Linisin mo upang maging karapat-dapat po kami dumulog sa iyo. Maging karapat-dapat ang pagpupuri namin sa iyo. Maging karapat-dapat ang aming iniibig para sa iyo. Lord, sabi mo nga, kung ipapayag namin ang aming makasalanan, ikaw ay tapat at banal Yes, kami Lord. nililisin sa lahat ng aming ganun. Salamat po, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, ini-claim po namin na kami pinatawad na, kami malinis na, kami karapat-dapat nang umarap sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang gumawa, kumilos sa aming kalangitan. Maranasan po namin yung kapuspusan ng banal mong Espiritu, Panginoon. Maranasan po namin yung pagyakap mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw po ang nakakakilala, nakakaalam ng bawat isa, Panginoon. Kilala mo po ang bawat isa, ang kanilang mga pangailangan, Panginoon. Ang kanilang nararamdaman, Panginoon. Anumang sitwasyon meron sila ngayon, Panginoon. Lord, ikaw po ang makakagawa, makakakilos sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, sa oras na to, itinataas po na namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon. Ikaw na po ang balang kumilos, ikaw po ang balang manguna, Panginoon. At ang banal mong lamang pong Espiritu ang aming inaanyayaan na manguna sa aming kalangitan. Ang ibang Espiritu hindi namin tinatanggap. In the name of Jesus, tinatakwin namin sa Lord. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, lalo digit, Panginoon, tinataas din po namin ang mga anak na kayo rito para manguna, Panginoon. Lord, itago mo po sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang makita, yung kalwalatian, ang siyang makita sa aming harapan, Panginoon, hindi po ang aming sarili. Lalo digit ang aming pastor na gagamitin mo para ipahayag yung mensahe. Niripin mo sa kanya, Lord. Bigay mo po yung double anointing mo sa kanya, Panginoon, upang ang mga salita mo nalalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay may kapangyarihan na kikilos sa aming buhay. May kapangyarihan na babago ng aming buhay, Panginoon. Hindi lamang po namin ito narinig, Panginoon, kundi maisalin po namin sa aming buhay upang sa paglakad namin sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon, ay nagiging kalugod-lugod kami sa iyo. Sapagkat sa ganang amin, Panginoon, kinikilala po namin na wala po kaming magagawa kung kami iwalay sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa oras ito, kiniklaim po namin ang gawain na ito, Panginoon. Tinataas din po namin yung mga kapatid po namin wala pa rito, Lord. Awiin mo po yung daan na kanilang dadanan, mga adlang, alisin po, upang makarating po sila ng ligtas sa lugar ito na may kagalakan sa puso, na makasama namin at pupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon. Ingatan mo sila at pagpalain makarating dito, Panginoon. Lord, kayo din po yung mga kapitbahay namin dito. Lord, ikaw lang po ang makakagawas, makakakilos sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw lang po pwedeng umipo sa kanilang puso upang makasama namin sila sa pagpupuri at pagsamba sa iyo. Maranasan nila, Panginoon, yung kasarapan ng buhay na nasa piling mo, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming pinagkakatiwala. Kaya bawat buhay po namin na narito, Panginoon, maging instrumento kami, maging kagamit-gamit kami, Panginoon, para malwalati ka sa ibang tao, sa lahat ng nakakasalumuha po namin. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, Lord. Maging ang mga panalangin, Panginoon, na gusto na hindi namin mabanggit, Lord. Ikaw po ang nakakaalam. Sabi mo nga sa iyong mga salita sa Isaiah, Panginoon, hindi pa kami humihingi, alam mo na ang aming hinihingi. Hindi pa natatapos ang aming panalangin, ibinibigay mo na. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kiniklaim po namin at pinuproclaim po namin, Panginoon, na binigay mo na po ang aming mga kailangan.
binigay mo na po yung katagumpayan ng gawain niya ito, Panginoon. Lord, salamat po. Ikaw ang Diyos na napaparangalan at nadadakila sa buhay namin. Kaya Lord, pinabalik namin sa iyo ang lahat ng pagpapasalamat at kiniklaim namin na meron ng katagumpayan ng gawain ito hanggang matapos. In the name of Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Bukas po tayo sa Isaiah 9, 6-7. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangang-hangang tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan. Ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may karunungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Pagpapala po sa pagbabasa ng salita natin. Praise, praise. Ayan, amen. Ready na po ba tayo limagpuri sa ating Diyos sa buhay? Ayan, sa ating pong pag-aawitan, ibigay natin ang pinakamataas na papuri at pagdakila sa ating Diyos sa buhay. Maaari po tayong kumanta, tumalon upang papurihan ng ating Diyos.
King of heaven come, King of heaven rise up. Who can stand against us? You are strong to stay in your mighty name. King of heaven come, King of heaven come, and King of Sa mga oras po na ito, patuloy po nating papurihin ang ating Diyos sa buhay. Alam natin na sa buhay natin, napakabuti ng ating Panginoon. Hindi siya nagkulang sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Nandito tayo upang siya lamang ang mapapurihan at maidakila at ibalik sa Kanya ang pasasalamat. Naway, alam ko na kinakausap tayo ng Panginoon sa oras na ito. Buksan natin ang ating bibig upang papurihan siya ngayong araw. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. You hid in glory of creation, now revealed on Christ. What a wonderful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Father, in the mighty name of Jesus, Panginoon, pinapapurihan ka namin na dinadakila, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil napakabuti mo sa aming buhay, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, upang ibalik sa iyo, Panginoon, ang nararapat, Panginoon, na pasasalamat, Lord God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil meron kaming kalakasan, Panginoon, upang makarating dito sa bahay-sambahan mo, upang ikaw ang mapapurihan at maidakila. Alam ko, Panginoon, na hindi ka pa tapos sa umagang ito, Panginoon. At alam ko, nakikilos ka pa, Panginoon. And I pray, Panginoon, na luhuban niyo nga po, Panginoon, ng 4 na sulok ng bahay-sambahan na ito, Panginoon, ng iyong banal mong dugo, Panginoon, upang walang makapasok, Panginoon, ng gawa ng kaaway. Alisin niyo po, Panginoon, ang lahat ng distraction, Panginoon, upang hindi kami makapakinig ng salita mo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, nadirito ka, Panginoon, nararamdaman ka namin, Panginoon. And also, I pray, Panginoon, sa mga wala pa po rito, Panginoon, naway ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang daraanan, Panginoon, upang ligtas silang makarating, Panginoon, upang sama-sama kami, Panginoon, na makarinig ng salita mo, Panginoon. And I pray din, Panginoon, sa aming pastor, naway, i-anoint niyo nga po siya, Panginoon. Itago niyo po siya, Panginoon, sa inyong likuran upang ang lahat ng kanyang sasabihin, Panginoon, na ibabahagi sa amin ay para lamang sa ikatataas ng iyong pangalan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, ikaw ang pinapapurihan na dinadakilan namin. Iniklaim na po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Ikaw pong mapapurihan at maidakila. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Ayan. Napakasarap pong umawit sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang Lord. Sabi po dun sa kanta, we have a powerful God, di ba? Wonderful God, amazing God, the name of Jesus. So, sarap-sarap po na itaas yung pangalan ng Panginoon at dakilain. Lalo na po, pag talaga pong yung, alam niyo yung presence ni Lord, talagang nararamdaman mo sa buhay mo, na i-experience mo siya, nararanasan mo na talagang napaka-galing ng Panginoon sa buhay mo pa lang, sa pamilya mo pa lang, sa church natin na ito. Amen? Alam niyo po kahapon, pinuputol ko na yung ano. Ayan. So, kahapon po ay nagpapasalamat po kami sa mga kababaihan na sumuporta. Amen. Patuloy na sumusuporta sa mga gawain natin mula po ng January, di ba, hanggang po nitong December. Nagpapasalamat po ako. At maging sa lahat po ng patuloy na ano tawag dito? Pag-i-effort para po sa mga special number or contest man po yan. Amen. Medyo magulo pa po, pero hindi ko kasi masabing talo. Kasi alam ko, panalo kami kay Lord. Amen. Okay. So,
pero tanggap naman po namin kung ano man po yung result. Pero kasi nagkaroon pa rin po kasi ng mga diskusyonan dahil po yung tatlong entry po natin sa section 3, tinatanong ko po sila, natanggap nyo yung price nyo? Hindi raw po. Hindi raw sila, hindi daw po ang MOEL, Santa Cruz. So sino? Sabi daw po, tayo. Tayo daw. Pero hindi ko pa po nakakausap kasi si Sister Rose ulit dahil napaka-busy niya na po dahil Sunday service. Pero hindi ko po alam kung ano yung pero kung ano man po yun, pero alam ko po, nagpapasalamat ako dahil nakita po yung pagkakaisa ng mga kananayan. At kahapon po, yung banding, nandoon po, nagpapasalamat po din ako dahil yung presence ni Lord, naranasan po natin. Alam niyo po, doon po sa speaker namin, talaga po ma-amaze ka na ang Lord napakagaling. Alam niyo po na nasagasaan po yung speaker namin. Wala na po siyang paa, mga paa actually, synthetic na lang po. Pero ganun po ka-powerful yung, simple lang po yung message niya. Ang message po niya is, as we follow Christ. So, being a follower of Christ, talaga pong dapat mahalin natin ang Diyos at mahalin mo ang tao. At nakita ko po doon na kahit po may kulang na sa kanya, at alam niyo po 60 plus na siya, 62 no? 62, pero hindi po napipigilan yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay para ipahayag kung gaano po niya kamahal ang Diyos sa mga tao. Amen? Alam niyo po wala siyang paa, pero nararamdaman niyo po ang dami niyang paa. Amen? Alam niyo po yun? Kaya po, sabi ko, tayo pong mga anak po ng Diyos, na alam niyo po yung yung nakaramdam na, narigaluhan na ng pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Yun yung number 1 na binigay ng Lord sa atin. Minsan, binigay na po yun ng free ng Panginoon, pero minsan ang damot-damot pa rin natin. Di po ba? Sabi mo nga po ni Lord sa akin kahapon, yun yung naging revelation sa akin ni Lord. Akin yung pag-ibig na yan na meron ka. Bakit di mo maibigay? Di po ba minsan nagiging mahiyain tayo? Actually, yung kapitbahay ko hapon, pagdating ko pa lang, kahit pagod po kami talagang hapon, may kumatok kasi po nag-Gcash ako for para po magkaroon ako ng connection sa mga sa mga kapitbahay. Tapos po someday inaano ko nga po na baka ibigay sa akin yung kapraso na doon para nga po maging yung pinagpipray ko nga po na na place para po doon sa kasi dumadami na po yung tao, butika or tindahan na general merchandise something. Dahil ang dami na nga pong dahil ang dami na nga pong mga estudyante doon po sa lugar na yon. Pero hindi ko pa po alam, pero hanggang ngayon hinihingi ko pa rin sa Lord. Kahapon may Ate Ruth, bakit hindi kita Ate, galing kami Olonga po. Kanina ko pa po gusto kasi magpa-Gcash. Sabi ko, lagi na po yon, pero yung relationship kasi, di po ba hindi naman agad-agad kasi binibigay natin yung kailangan po meron. Sabi ko, hoy, nakikita mo kami di ba pag Sunday? Oo, Ate Ruth, sabi niya, nakikita ko kayo. Kaya lang, sabi ko, gusto niyo ba sumama? Sabi ko gano'n. Opo, gusto ko po sumama, kaya lang po kasi nahihiya ako minsan. Sabi niya, tingnan niyo sila pa pala yung nahihiya. Kaya po, sabi ko, punta lang, sabihan mo lang ako kung gusto mo na. Kasi nga po si Nanay Emma lagi ding busy na ngayon. Nalulungkot nga po ako kasi kung kailan napalapit pa nga ako kay Nanay Emma, hindi na po siya ngayon sabi, pag pinupuntahan ko siya, sa anniversary, gano'n. So, pati nga po yung mga manugang niya, medyo inaano ko rin nga po, pero dahil
masyado po talaga. Ewan ko po yung isip ng tao nagiging yung distraction, di po ba pag sa trabaho, sa lahat, yun na yung gusto na iniisip natin. Pero